una nag-apply, okay, ay sa mga unang alam nating nag-apply ng asylum ay si Sheena. Okay? Si Sheena. Ayan si Sheena. Okay? Ordinary citizen, natatakot ako. Ayan si Sheena. Okay? Yang Blandina Bonnevie. Yung Blandina Bonnevie, explain namin, no? Kasi hindi naman kasi ito dinidiscuss ng mainstream media. Kaya nga, mapapalakas talaga na yung mainstream media ay kasabwat ng administrasyong VAVM sa pag-persecute ng mga kalaban nila. Okay. Sino yan si Sheena? Okay. Si Sheena po ay partner po ito ng isang negosyante na si Francis Chua. Si Francis Chua, according to Sheena, partner lang kasi hindi sila kasal, pero may anak sila. According to Sheena, ito si Francis Chua, government contractor ito. So, ibig sabihin, meron tong mga mahilig ito sa mga government projects, iba't ibang administrations. Huwag kayong masyadong ano. Ngayon, yung Francis Chua ay kaibigan ni First Lady Liza Marcos. Okay. Ngayon, bakit ngayong itong si Sheena ay nag-apply ng asylum? Sabihin nyo, bakit? Everybody now in the comment section, i-type ninyo, bakit? Bakit si Sheena ay nag-apply ng asylum? Okay. So, papakita uli natin yung itsura ng napakagandang si Sheena. Okay. Ayan si Sheena, di ba? Napakaganda. I believe si Sheena ay isang Cebuana. Please correct me if I'm wrong. Ayan, ang dami na nagbabakit. Okay. Kasi ganito po ang storya ni Sheena. Okay. Iaano ko lang, papaigsiin ko lang ang story ni Sheena. Pero ang tagal-tagal na itong kinukwento ni Maharlika. Okay? Yung kwento ni Sheena. Ang tagal-tagal na kinukwento ni Maharlika, siguro 2 years na. 2 years na. 2 years nang nagkukwento si Sheena. Ay, si Maharlika pala. Okay, ang buod, the summary of Sheena's plight ay ganito. Si Sheena ay umalis ito ng Pilipinas. Okay, umalis ito ng Pilipinas kasi nga, according to her, kasi itong si Francis Chua, may mga death threats. Okay, may mga death threats. Kuning-kuning. So si Sheena, umalis na ito. So, ang last destination niya bago siya nag-apply ng asylum sa Belgium ay sa Turkey. Ngayon, anong naging problema? Ang naging problema, itong si Francis Chua ay may iPad. Okay, yung Francis Chua na nangungumisyon sa gobyerno ay may iPad. At ang nakakaloka, yung iPad na yon, nandoon yung mga transacciones. Transacciones galore. Okay? At ang nakakaloka pa niyan, yung iPad, syempre, pag Apple ka, di ba, yung mga Apple, yung ecosystem ng Apple products mo magkakakonect. Syempre, yung iPhone mo nakakonect sa iPad mo. Syempre, gusto mo integrated, di ba? Ganyan naman ngayon, di ba? Kaya kayo, kung may gagawin kayo mga kasalanan, huwag niyong i-integrate yung mga technologies ninyo. Hiwa-hiwalayan ninyo. Hindi ba? Anyway, so naka-integrate. So habang nag-chumichika, nag-a-appear din dun sa iPad. Nakalimutan ngayon siguro ni Francis Chua na hindi niya dinisconnect yung iPad doon sa kanyang Apple ecosystem. Yung iPad na yun, binigay niya sa anak niya. Nakasama ni Sheena. So,
Syempre, naloloka yung mag-ina. Ano ito? Ganyan. So ngayon, si Francis Chua ay friendship ni First Lady. Okay. So hindi pa sila umuupo sa pwesto. Nagmamaniobra na si Ma'am Shi. Okay, hindi nyo dito malalibel because ito ay documented. May document na pwede ipakita from Belgium. Okay. Ngayon, syempre, kailangan makuha yung iPad. Ngayon natin si Sheena kasi, pinababalik niya. Una, ini-entice mo nang bumalik. O bumalik ka na. Kasi, ito si Sheena, sinampahan ng kung ano-anong kaso. Illegal recruitment, ganyan. Para lang siya ay matimbog. Alam niyo na. Ngayon, parang Carrot, sinabi sa kanya, umuwi ka na dito kasi wala na yung kaso mo, i-drop na. Matalino si ate. Maganda na. Matalino pa. Fatal combination. Ayoko nga. Ganyan. So, ngayon, ito si Ma'am Shi, nung nakaupo na umuwi, and ano ba yan? Nung umuwi na siya, nung umupo na sa kapangyarihan si Ma'am Shi, isa yan sa kanyang mga battle order of the day. Okay? So, anong gagawin? Kailangan i-extract ang mga bata sa Turkey. Okay? Yung ilang bata sa Turkey. Lalo na yung mga minors, no? O yung mga wala pa sa wastong edad. Okay? So, pero ang target talaga dyan ay yung iPad. Para tayong Mara Clara. Remember, mga 90s, naalala nyo nung 90s, yung Mara Clara, ang issue doon ay diary. Ito, ang issue dito ay iPad. Okay. So, ngayon, maraming chika dito yung parang yung ambassador noon Philippine ambassador daw noon sa Turkey, ayaw niya makipag-participate kasi nga, this is illegal. Syempre, alam niyo naman ng mga New Yorker, it's either my way or the highway. O diba? So ngayon, nagtagumpay ang alindog ni Ma'am Shi. Okay, nagtagumpay ang alindog ng ating unang ginang. So sino ang kanyang ginamit sa extraction? Ang ginamit niya sa extraction sa Turkey ay AFP. Alam niyo na. ISAF, okay. Yung intelligence arm ng AFP, ginamit ni Ma'am Shi. Okay? Meron niyang audio recording na, ayun nga, ma-extraction, pinalabas na rin niya ni Maharlika paulit-ulit, ayaw i-report ng mainstream media. Okay. Ngayon, nagtagumpay sila. Nagtagumpay ang extraction. Nagtagumpay, nakuha yung mga bata. Okay. The problem is, hindi naman sila nagtagumpay. Nakuha yung iPad. Okay. Ngayon, itong si distressed mother, okay, humingi ito ng tulong. Siyempre, dahil itong si Ateng, kilala nyo ito, ay nagpipresenta na lumalaban para sa mga kababaihan, senadora lumalaban sa mga kababaihan, si Senator Risa Ontiveros, sinulatan niya. Siyempre, ikaw nagpipresenta na lumalaban para sa mga kababaihan, di ba? Dead ma. Dead ma si Ateng, si Risa, dead ma. Okay. And syempre lahat to documented, no? Lahat to documented. Ngayon, si Sheena matalino nakapag-apply siya ng nag-apply siya ng asylum sa Belgium. Na-approve na yung asylum niya, so yung iba niyang anak na hindi nakuha na nasa kanya,
nag-aaral na sa Belgium, ganyan. Tapos siya nag-aaral na rin siya ng, I believe, Dutch language kasi nakatira siya sa Dutch part ng Belgium, sa Flemish. So, nag-aaral na siya nandiyan na siya, settled na siya, na-approve na yung asylum niya. Ibig sabihin, yung Belgium, they agree na may well-founded risk laban dito kay dito kay Sheena and family. And of course, kanino manggagaling yung well-founded risk? Sa gobyerno. Kasi meron kang inaction yung first lady ang nag-orchestrate ng extraction ng mga anak mo, ginamit ang ISAF, tapos humingi ka ng tulong sa isang senador na nagpepresenta na siya ang lumalaban para sa mga kababaihan at sa mga unarmed woman katulad ni Aura. Tapos dinedma ka. Okay, so wala na siyang matakbuhan. Tapos yung mainstream media ayaw ibalita ang iyong nararamdaman. Kanino ka lumapit? Sa isang vlogger na nagngangalang Maharlika? Hindi ba? Tapos deadma pa rin sila, walang pakialam. So ngayon, so nakita ng Belgium na may well-founded risk, okay, ng persecution or harm laban dito kay distressed mother. Approve ng asylum. Kailangan ba niya ng proof beyond reasonable doubt? No, kailangan mo lang ng preponderance of evidence ba na may reasonable possibility na isasubject ka sa persecution or harm pag pinalik ka sa Pilipinas. Okay? And that is based on your subjective fear and objective conditions in the country. So, yan ang kauna-unahang asylum request under BBM administration sa ibang bansa, sa Belgium, pa nangyari. And, ayun na nga ang eksena. Ayun na. Hindi na nila maano si distressed mother. Kaya si distressed mother, nagpakita na siya ng Tesla. At maganda pa si distressed mother. Akala namin, baka naman hindi maganda si distressed mother kaya hindi nagpapakita. Nung nagpakita na, nilantad na ni distressed mother ang kanyang Tesla boom, nakita na natin na maganda pala siya. Maganda, persecuted. Perfect. Okay. So, yan yung number one. So, meron ng paghuhugutan ang ibang bansa na meron ba talagang persecution and harm na ginagawa itong BBM administration. And true enough, meron ka in the face of the distressed mother. Ngayon, ano yung second na bonggang-bongga? So, meron kang Belgium, meron ding Asia na nag-approve ng asylum. I think kilala nyo na kung sino to, no? Ito ay si kay Teves. Okay? So, recently lang ito, March 2025. So, Timor-Leste. Okay? Rejects Teves extradition. Okay? So, asylum request din ito. So, bakit siya ni-reject? Na-reject siya because, again, there is a well-founded risk of persecution or harm. Kaya nga, ang sinabi dito ng judges, ayan, for the foregoing reasons, asan ba yung reason? Yung meron sila ditong kinote sa Constitution ni Teves. So may mga witnesses, etc. And ang ano kasi nito is may political persecution and meron ding itong nakakabit sa well-founded risk of being subjected to torture, cruel, inhuman, degrading, and humiliating treatment. So, Article 5.3, nakabase yan sa Article 5.3. At ang malala kasi nito kay Teves, and why this is relevant,
alam nyo, ang kaso ni Tevez sa Pilipinas ay multiple murder and meron pang terrorism. Okay. Multiple murder and terrorism in relation doon sa alleged na pagtegi kay sino yung tinegi ni Tevez daw? Yung inaakus sa kanyang tinegi niya. Yung, hindi ko kasi nasundan tong issue ni Tevez. Sino bang Tevez? Tevez. Multiple murder. Okay. Multiple charges of the alleged killing of Negros Oriental Governor o si Degamo nga, si kay Ruel Degamo. Ngayon, ang nakikita natin dito kay Tevez, mas malala ito. Okay? Mas malala ito doon sa condition ni Sheena. Why? Dahil ito ay, ang implicated na dito is judicial system. Okay? The judicial system of the Philippines. Kasi, naano na siya may warrant of arrest, and of course, DOJ yung nag-request, etc. Pero, hindi unanimous yung judges sa pag-reject ng extradition request because nakakita sila ng well-founded risk. Okay, well-founded risk na pag binalik si Tevez sa Pilipinas, there is a reasonable possibility that he will be subjected to cruel, inhuman, degrading, and torture. Humiliating, degrading treatment and torture. So, yun ang naging basihan. So, meron kang Belgium, meron kang Timor-Leste, and these are two different countries in terms of development. So, meron kang super highly developed country and still very developing country na nakakita ng same findings. Ibig sabihin, swak sa mga. Kasi usually, yung mga asylum, yung mga gusto mag-asylum, pumupunta yan lang ng highly developed countries. Kasi nga, awa-awa ka lang dyan, awa-awa effect, ganyan, okay ka na. Mas mataas yung chances na makakuha ka ng asylum sa highly developed countries, especially European countries. Yan ang katotohanan dyan. Kaya kung maraming nagre-request ng asylum, sa European countries sila pumupunta. So how do people seek asylum? Actually, you can just enter an embassy anywhere in the world and then ask for an asylum. Pasok ka lang. Parang sabihin mo lang, I would like to seek an asylum. Pak! Ayan na yan. Hindi ka nila pwedeng tanggihan. Ipaprocess nila yan, no? Pero usually, ang ginagawa ng iba, ayun nga, na nagta-travel muna dun sa bansang yon. And then, nung nandun na sila sa bansang yon, saka sila magsisig ng asylum. Just like, for example, si Harry Roque. Kasi Harry Roque can just enter any Dutch embassy. Pero hindi niya ginawa yon kasi nga, kasi pwedeng harangin. Siyempre, pag nasa embassy ka, paano ka mag-travel sa airport? Baka maharang ka. Parang yun nangyari kay Julian Assange. Remember kay Julian Assange? Nung nasa London siya, gusto niyang mag-seek ng asylum sa Ecuador. Kaso nasa pa siya, UK. So, ang ginawa niya, pumasok na lang siya ng embassy ng Ecuador. The problem is, paano ngayon siya ililipad ng Ecuador ng embassy ng Ecuador to Ecuador? So, si Julian Assange, ang nangyari sa kanya, doon na siya tumira sa embassy ng Ecuador. Kasi embassies are considered territories of the country ng embassy. Okay? So, Ecuadorian embassy anywhere in the world is a territory of Ecuador. So, that's a principle of extraterritoriality. Okay? So, ngayon, ito si Harry Roque, hindi natin alam kung saan ba ito pakalat-kalat, di ba hinahanap nila, bigla nag-appear sa Netherlands. So, nandun na siya sa Netherlands, nag-apply siya ng asylum. And then, in process na siya, so hindi na siya pwedeng makuha ng Pilipinas. Okay?
Roque. Actually, kahit hindi pa nag-uumpisa yung asylum, mahirapan pa rin ang Pilipinas kasi they have to go through extradition and the extradition could be challenged. So, it's malaking kaduguan. And given nga na meron ng pattern ng asylum request na na-approve in 2 different kinds of countries and level of development, Belgium and Timor-Leste, 2 different cases. But both cases established na meron ng well-founded risk sa Pilipinas. Okay? Kung ikaw ay member ng opposition or you have a political opinion that is different from the government narrative. Kaya yun ang eksena dyan. May well-founded risk. So, ito yung mga sinasabi nilang gagawa sila ng petition, online petition, para hindi maaprubahan yung asylum ni Roque. Actually, yung mga petition na yan, it will actually bolster yung point ni Harry Roque na there is that he will be persecuted based on his political opinion. Lalo na nakita ko yung petition, no, na alam mong pinipersecute siya because Duterte supporter siya. And that is a protected category because you are part of a membership in a social group. And being a Duterte supporter is a social group. At nakita naman na yun ang pinipersecute. Hindi ba? At grabe yung persecution because it's different aspects of society, mainstream media, academia, government. So nagsama-sama sila. So it is a recipe for a well-founded risk of persecution. Hindi ba? Because of one's political opinion or any opinion imputed on you, social status. Siyempre, marami pang ibang aspects, no, na magpapaigting yung asylum request ni Harry Roque. Ayoko na lang sabihin kasi nga I don't want to interrupt our enemies while they're committing a mistake. Pero they already paved the path for these asylum processes to be actually approved ng ibang bansa. So yun ang nangyayari. Ngayon, syempre, magmamatigas itong gobyerno, feeling nila, ganyan. Pero yun na nga, meron kang 2 separate approved asylum in 2 different countries, 2 different contexts, 2 different level of development, 2 different regions, one in Asia and one in Europe. So syempre, yung Netherlands, mag-iisip siya, meron nga itong Belgium nag-approve. Tapos meron pang yung Timor-Leste pa talagang sinabi na may political persecution, na may well-founded risk talaga. Yung sa Timor-Leste, si Teves, ang kaso nun, malala, multiple murder and terrorism. Ito kay Harry Roque, ano ba kaso nila dito kay Harry Roque? So kailangan, nakita niyo yung benchmark ng Timor-Leste, yung kay Teves, multiple murder na yung kaso niya. And terrorism. Hindi pa rin siya binalik ng Timor-Leste because nakakita ang Timor-Leste ng well-founded risk of persecution or harm. So ibig sabihin, Beck, siguro kung anything lower crime than multiple murder and terrorism, tiyak na swak na ma-approve pa yan lalo na dito kay Harry Roque. Kaso nyo kay Harry Roque? Wala na kayong kaso kay Harry Roque. Wala na yan. So, ang ginawa nyo, actually, Harry Roque will be more dangerous. Kasi nga, inusig-usig nyo, ayan, nasa Netherlands siya ngayon. Tapos, nasa Netherlands si Harry Roque ngayon, di malaya na siya mas malaya pa siya makakapag-criticize laban sa gobyerno. Hindi ba? Matitegi nyo ba yung Facebook niya? Actually, hindi rin. Mahirapan kayo. Actually,
pwede pang kumita ng bonggang-bongga si Harry Roque pag pinadown niyo yung Facebook niya. Why? Dahil siya ay nasa Netherlands. Ang Facebook sa Europe ay hinahandle ng Facebook Ireland. Ang Ireland po, ito po ay within the European Union. And kung pinadown niyo yung Facebook ni Harry Roque, pwede siyang mag-file ng complaint. Okay? And baka kumita pa siya. Meron na po yung mga precedent sa Europe. Okay? So, kaya yun na nga, you just made Harry Roque more dangerous. Hindi ba uusig-usigin nyo pa siya? Well, ayun na nga. Sabi ni Temat, hi sis, mag-apply ka rin ba ng asylum? No. Bakit? Di ba? Ang ano nga niyan is, pero may kilala akong dalawa pa na naka-process ng mag-apply ng asylum. Isa sa mga known allies ng Pilipinas at isa sa Europe din. So, ma-establish na maraming pattern. Siyempre, hindi ito i-report ng mainstream media dahil gusto pa rin palabasin ng mainstream media na napakaganda pa rin ng gobyerno ni Bongbong Marcos. Pero hindi alam ng mainstream media, they are actually participating in the political persecution. Especially with their inaction. Lalo na dito, kita mo yung kay Distress Mother, di ba? Deadma sila. Si Risa Ontiveros, deadma. So, meron talagang pattern. Meron talagang pattern na it is a whole government approach to persecute